Pauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang yabag ng paa at naaninag niya ang isang liwanag. Nagtago siya sa likod ng punong baliti habang sa kabila ng puno huminto ang yabag na narinig ni Basilio. Naaninag niya ang buka nito nang maghubad ng salamin at ito ay si Simon. Nagsimula itong magbukay gamit ang isang asarol. Muling naalala ni Basilio ang mga naging pangyayari 13 taon na ang nakaraan. Ito ang lalaking tumulong sa kanya na sunugin ang katawan ng lalaking sugatan at pati na rin ang kanyang ina. Natuklasan niya ang isang lihim na nagpapagulo sa kanyang isipan. Hindi niya matukoy kung sino sa dalawang lalaking iyon si Ibarra. Mula noon, palagi na itong bumabalik sa kanyang isipan sa tuwing maaalala niya ang pagkamatay ni Ibarra. Naisipan din ni Basilio na lumabas at magpakita upang mag-alok ng tulong kay Simon bilang ganti sa tulong na ibinigay nito 13 taon na ang nakaraan. Ngunit sa halip na tanggapin ng alok ng binata ay bumunot dito ng banil at itinutok kay Basilio. Nagtanong mag-aalahas kung siya ba ay kilala ng binata. Tugon ni Basilio, "Kayo po ay isang taong ipinilalagay kong napakadakila, isang taong ipinilalagay ng lahat. Ngunit hindi ako naniniwala na namatay na at ang kanyang kasawian ay dinaramdam ko rin." Lumapit si Simon kay Basilio at nagsabing siya ay nakaalam ng isang lihim na maaaring magpahamak sa kanya. Ayon pa kay Simon, ay kailangan na niyang patayin si Basilio upang hindi mabunyag ang kanyang lihim. Wala namang nakaalam kung papatayin ni Simon si Basilio sapagkat maaaring ibintang ito sa mga tulisan na nagkalat sa gubat. Ngunit napag-isip-isip ni Simon na pababayaan niyang mabuhay at maniniwala siyang hindi niya ito pagsisisihan. Sinabi pa ni Simon na iisa ang kanilang kapalaran. Parehong naghahanap ng katarungan at nararapat lamang na sila ay magtulungan. At inamin niya ni Simon na siya at si Ibarra ay iisa. Siya ay naglakbay sa iba't ibang parte ng mundo upang magpayaman at muling nagbalik dito sa Pilipinas. Maghihiganti siya na tiyak na mabibingit sa kamatayan ng mga taong nagpahamak sa kanya. Pababagsakin niya ang tiwaling pamahalaan at ibubunyag niya ang lahat ng kasamaang ginagawa nito upang magising na rin ang bayan. Lalong palalakasin ni Simon ang kasakiman sa pamamagitan ng pagsusulsol at pag-aangkin upang maghirap ang bayan. Gigising din niya ang mga mamamayan na maghimagsik upang ang bayan ay malugmok sa kasawian. Ayon kay Simon, ay sadyang mapupusok at kulang pa sa karanasan ng mga mag-aaral. Inaakala nilang magiging malaya na ang mga Pilipino kapag natuto silang magsalita ng wikang Kastila. Ngunit ang totoo ay lalo lamang silang magiging alipin. Pinabulaanan ni Basilio ang mga pahayag ni Simon pagkat ang wikang Kastila raw ang magbubuklod sa Europa at Pilipinas. Tumutol si Simon sa ikinatwiran ni Basilio sapagkat ayon sa kanya ay mali ang kanilang ginagawa at hindi nila nakikita ang magiging resulta ng kanilang panukala. Sa palagay ni Simon ay walang magandang maibubunga ang panukalang ito kundi ang magdulot lamang ng pagkawala ng pagiging makabansa. Pinuna ni Simon ang kahilingan ng mga mag-aaral sa paglalagda ng kahilingan hinggil sa pagtuturo ng wikang Kastila. Ang lalong dakila para kay Simon ay ang makapagbigay buhay sa isang bansang balot ng kalungkutan. Walang silbi ang kanilang buhay kung hindi nila ilalaan ang isang dakilang layunin para sa bayan. Ipinaliwanag ni Simon kay Basilio ang dahilan kung bakit siya ay hahayaan itong mabuhay. Hiningi ni Simon ang tulong ng binata upang bukahin ang mga mali na hangaring ng mga kabataang Makastila. Kung ipinagkakait sa inyo ang pagkakaroon ng pinatawan sa mga samahan at mga mambabatas ay lalong mabuti. Ano na lamang ang magagawa ng inyong tinig sa nakararami? Kung ayaw ituro sa inyo ang wikang Kastila ay tiyak na mas mabuti sapagkat mas mapabubuti ninyo ang inyong katutubong wika. Matapos magpaliwanag ni Simon ay nakahinga na si Basilio. Siya ay nagpaumanhin dahil anya ay hindi siya politiko. Lumagda lamang siya ng
panukalang iyon sapagkat inakala niyang ito ay magdadala ng kabutihan, panggagamot ang tanging niyang hangad upang mapagaling ang mga kababayang may sakit. Ngunit sa kasalukuyan daw ay hindi makapanggagamot ng mahusay si Basilio sapagkat ang sakit ng bayan ang siyang mas nangangailangan ng panggagamot. Mas magkakaroon ng saysay ang buhay kung ito ay gagamitin sa isang layuning dakila. Ayon kay Basilio, pinili niya ang medisina upang mapaglingkuran ang bayan sapagkat ang karunungan ay hindi nauubos. Tanging karunungan ang hangarin ng lalong maunlad na bayan. Kapag dumating ang panahon na ang lahat ay malaya na, wala nang lahi-lahi, wala nang magpapaapi at mang-aapi, at karunungan na lamang ang matitira. Napailing si Simon. Upang makarating daw sa kalagaang iyon ay kailangan munang lumaya ang tao at ito ay kinakailangan gamitan ng dahas. Hindi ito nakukuha sa pagpauna ng panahon kundi sa pagtugon ng mamamayan sa kanyang kailangan. Tapunan ni Simon na hindi man lamang natinag ang loob ni Basilio sa kanyang mga sinabi. Kaya naman nagtanong si Simon kung ano ang balak niya para mapaghiganti ang kanyang ina. Ngunit wala nang balak pang maghiganti si Basilio dahil hindi na bubuhayin pa nito ang kanyang ina at kapatid. Ano pa naman ang kanyang mapapala? Ayon kay Simon, matutulungan niya ang iba na hindi na maranasan pa ang ganoong kasawian. Ang pagpapatawad ay hindi laging kabaitan. Minsan, ito ay nakasasama kung naguudyok ng paniniil. Ipinaalala ni Simon ang ginagawa ng mga praile sa kanya noon. Nagtataka si Basilio sapagkat siya na ang naaapi ay siya pa ang kinamuhian. Likas na sa isang tao ang mamuhi sa kanyang inapi. Ani Simon. Ang nais lamang ni Basilio ay isang simpleng buhay, tahanan, asawa at mga anak. Ikinagalit naman ito ni Simon sapagkat ang mga simpleng pangarap daw na ito ang nagiging dahilan kung bakit sila ay alipin pa rin hanggang ngayon. Magbubuhang liwayway na. Matapos sabihin ni Simon na hindi niya pinagbabawalan si Basilio na isiwalat ang kanyang lihim, ay nagbilin siya na kung sakaling siya ay may kailangan ay magtungo lamang sa kanyang tahanan sa eskolta. Iyon lamang at naghiwalay na ang dalawa. Naiwan si Simon na nag-iisip pa rin kung nakuha niyang himukin si Basilio na maghiganti.